Tinitigan ni Marlon si Mia. Sigurado ka bang ligtas na siya ngayon? Dapat ay ligtas na siya ngayon. Narinig ko na may nagpadala ng libu-libong damit pambabae sa villa ngayong umaga, Mr. Alba. Iniisip ko na baka kasama ni Mr. Izaga si Zephyr. Nagkabalikan na yata sila. Paalala ni Mia, nais niyang hikayatin si Marlon na wag nang hanapin pa si Sarah. Simula nang kunin ni Zephyr si Sarah nung araw na yon, parang nabaliw si Marlon. Labi siyang nagalit at nagpadala ng maraming tao upang hanapin ang babaeng yon. Ngunit sa tingin ni Mia, hindi na dapat hanapin pa ni Marlon si Sarah. Tinrider siya nito at dinala pa ang lola nito sa ibang bansa upang makipagtulungan kay Vincent. Napabagsakin siya. Mas pinili ni Sarah na kumampi sa kaaway ni Marlon sa kapatid nito, kaya dapat ano pa man ang mangyari sa kanya, buhay man o patay, wala nang pakialam si Marlon doon. Sa ngayon, ang Alba Group ay nasa malaking krisis, ngunit hindi ito alintana ni Marlon. Nandiyan siya sa bahay, malungkot at nais niyang hanapin si Sarah. Ngayon alam na niya kung anong nararamdaman ni Zephyr. Penwersa siya ni Zephyr upang lokohin ako, sabi ni Marlon. Hindi niya kayang paniwalaan ng isang babaeng kasing inosente ni Sarah ay magtataksil sa kanya. Sinabi niya ng malalim na tinig dahil siguro sa nangyari 4 na taon nang nakakaraan. Kaya pinilit siya ni Zephyr. Kung hindi, bakit nga ba binalak patayin ni Zephyr si Sarah noon? Hindi ligtas kay Sarang makasama siya. Maghanap ka ng mga tao at tignan kung maaari silang magtago sa Rin Lake. Ililigtas ko siya. Mr. Alba, maaari po bang magbago na kayo ng pananaw? Malungkot na sabi ni Mia. Nang dumating ang babaeng yon sa Pilipinas, nakipagtulungan si Zephyr sa pamilya Burke. Ngayon, malamig ng pagtanggap nila sa atin at malamang ay hindi na tayo nais makatrabaho ni na Miss Ivy. Mr. Alba, hindi po ba ninyo naintindihan? Si Sarah po ang nag-leak ng project plan nyo, kaya't natagpuan ni Zephyr ang ating kahinaan. Inaagaw niya inyong proyekto. Hindi nga niya binuksan ng safe noong panahong iyon. Tugon ni Marlon, iginigiit niya ang pagka-inosente ni Sarah. Anong ibig sabihin nun? Basta't siya pa rin ang nag-leak nito o baka nadinig lang niya ng aksidente. Paano nga ba nag-leak ang balita? At ngayon kasama siya ni Zephyr. President Alba, pakiusap po. Huwag na kayong magpatuloy sa paghahanap sa babaeng yun. Mag-focus po tayo. Kailangan kayo ng Alba Group at kailangan din nating ayusin ang problema sa bagong enerhiya. Sa mga nakaraang araw, nasa isang malungkot na estado si Marlon. Simula nang kunin ni Zephyr si Sarah, hindi na niya pinansin ang mga usapin ng kumpanya at palaging nag-iisa sa bahay. Malungkot na nakatanaw sa malayo. Hindi na kayang tiisin ni Mia ang nangyayari, kaya't lumuhod siya sa carpet at hinawakan ng kamay ni Marlon. President Alba, pakiusap. Ngayon po si Vincent, ang inyong kapatid, ang nagpapahirap sa atin. Si Zephyr naman po ang nagtatangkang makialam sa bagong negosyo. Ang paligid natin ay puno ng kalaban, huwag niyo pong isipin ang babaeng yun. Ang pinakamahalaga ngayon ay lumipad tayo patungong Ireland para ayusin ang pamilya Burke. Kung hindi po sila makikipagtulungan sa atin, malaki ang magiging pagkalugi natin. Seryoso na ba ang sitwasyon ng kumpanya ngayon? Matapos ang matagal na pananahimik, ito lang ang tanging naitanong ni Marlon kay Mia. Nagpalingon si Mia at tumugon, ang usapin ng bagong proyekto ng enerhiya sa Ireland ay malamang na naimbestigahan na ni Zephyr de Vera. Nakipag-ugnayan siya ngayon sa pamilya Burke. Kung hindi tayo magmamadali, baka mawala ng proyektong ito. Pumikit si Marlon at nanahimik sandali bago tuluyang nagsalita. Mag-book ng flight patungong Ireland. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na ayusin to. Si Mia ay halos magluha at nang may tinig na gumaralgal ay sumagot. Opo, ngayon din. Nang marinig to, naging magulong isipan ni Sarah. Tumayo siya at napansin niya nakabukas ang pinto. Pumasok si Zephyr mula sa labas at nang makita siyang nakatitig, nagtanong siya. Anong nangyari? Nagulat siya at nahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay dahil hindi niya ito mahawakan ng maayos. Hinablot ni Zephyr ang cellphone at narinig nila ang boses ni Marlon mula sa loob. Magpadala ka ng ilang tao mula sa lugar ni Zephyr at tignan kung makakapasok sila sa Rin Lake. Kumunot ang noon ni Zephyr at tumingin siya kay Sarah. Agad na tinakpan ni Sarah ang kanyang bibig at bumulong sa tenga niya. Shh! Nagmumonitor ako. Wala nang sinabi si Zephyr. Tinignan na lamang ang cellphone. Narinig nilang yapak ng mga tao, kasunod ng tunog ng makina ng kotse.
At pagkatapos ay tahimik na. Sinabi ni Zephyr, may anti-eavesdropping device siya sa kotse, kaya hindi na nila narinig pa ang signal ng cellphone ay na-interfere at tanging ang ingay ng mga alon ang naririnig. Sinabi ni Marlon, inutusan niyang mag-book ng flight si Mia patungong Ireland upang makipag-ugnayan sa pamilya Burke. Tumingin si Zephyr kay Sarah nang marinig ito. Bakit mo to sinasabi sa akin? Hindi ba't ikaw din ang nakikipagkompetensya para sa proyektong ito? Kung lilipad siya patungong Ireland, magiging banta ba ito sa'yo? Nag-aalala ka ba sa akin? Naantig si Zephyr sa sinabi ni Sarah. Hindi ba't kailangang mag-alala ko sa'yo? Asawa kita. Sagot niya pabalik sa lalaki. Naging matalim ang mga mata ni Zephyr. Para bang medyo nagulat at ngumiti. Hindi ko lang ine-expect na sasabihin mo to sa akin. Medyo nakakagulat. Ganun ba ako kalala sa paningin mo? Sabi niya nang may kalambingan. Ngayon na alam mong pupunta siya sa Ireland, kung may kailangan kang gawin, pumunta ka na at ayusin to. Pinipilit niyang magdesisyon agad si Zephyr. Ayaw niyang maunahan to ni Marlon. Sumagot si Zephyr sa kanya. Pupunta rin siguro ako. Hindi ka ba magmamadali? Tanong niya sa lalaki. Katatapos ko lang ipahatid si Ivy at Ethan. 4 na oras ang biyahe pabalik at hindi pa ako nakakakain. Sagot ni Zephyr na mukhang pagod. Tumigil si Sarah sa pagpupumilit at pagkatapos mag-isip na sandaling nagsalita siya. Sige, pupunta na lang ako sa ibaba at titingnan kung may makakain. Ang gusto ko, yung noodles na ginawa mo. Malambing na sabi ni Zephyr sa hinawakan siya sa bewang. Biglang naglambing ang lalaki habang tinitignan siya. Matagal na akong hindi nakakakain ng pagkain na ikaw ang nagluto. Nabigla siya ng kaunti at mahina siyang bumulong. Hindi naman ganon kasarap ang luto ko. Ang mahalaga ay ang pag-aalaga mong ibinibigay sa akin. Saka padampi siyang hinalikan ni Zephyr sa gilid ng labi. Parang iniisip ni Zephyr ang nakaraan nila. Ilang taon nang nakakaraan nang magpakasal sila. Isa pa si Sarah, batang babaeng hindi pa nakakalanghap ng hangin sa labas ng buhay. Nang maglaon, napansin niyang medyo picky sa pagkain si Zephyr. Kaya't palihim siyang nag-aaral ng mga recipe kasama si Aling Lydia at natutong magluto para mapakain to ng mga pagkain hindi nito gusto. Ayaw kasi ng lalaki ng gulay kaya gumagawa siya ng paraan na makakain ito ng gulay. Minsan kapag galing si Zephyr sa itaas, makikita siya ni Sarah na nagbabasa ng mga putahe na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system at tatanungin itong matandang kasambahay kung totoo yon. Dapat kumain si Kuya Zephyr ng mga pagkain nagpapalakas sa katawan upang hindi siya manghina, nakangiting wika ni Sarah sa kausap. Talaga po kayo nagmamalasakit kay Sir. Napakaswerte niya at inuuna niyong kanyang kalusugan. Sagot naman ni Aling Lydia. Siyempre, siya ang asawa ko. Gusto ko maging malusog siya at mabuhay ng matagal para madalas niya ako madala sa mga pasyalan. Sagot ni Sarah at pumasok siya sa kusina. Pero Aling Lydia, paano po ba lutuin ang sheep liver mushroom? Pwede mo ba akong turuan? Wala akong magawa dito. Gusto ko matutong magluto at madalas magluto para sa aking asawa. Pinuri siya ni Aling Lydia. Mabait ka talaga ma'am. Kung malalaman ni Sarah ang mga ginagawa mo para sa kanya, siguradong matutuwa siya. Ngumiti si Sarah, parang namumukadkad na bulaklak. Habang inaalala ang pagiging inosente at kislap ng kabataan ni Sarah, lumabong mga mata ni Zephyr. Namuunang bahagi ang manipis na tubig sa kanyang mga mata. Siguro kung hindi naging mabuti lang sana siya kay Sarah noon pa man at hindi na masyadong hinalungkat ang lahat ng nakaraan, marahil hindi naging ganitong babae ngayon. Malamang ang pagmamahalan nila ay naging mas masarap at hindi sila dumating sa punto ng sakitan. Kaya tumingin siya kay Sarah na may halong paglalambing. Pwede ka bang magluto para sa akin? Oo naman, nakangiting sagot ni Sarah. Ipagluluto kita hanggang gusto mo. Bumaba silang dalawa na magkahawak ang mga kamay. Si Ate Maris ay nagdadirekta ng mga katulong upang maghanda ng pagkain. Sinabi ni Zephyr sa kanila, Ate Maris, hindi mo na kailangan magluto ng hapunan mamaya. Pwede ka nang magpahinga. Sir, Madam, aalis po ba kayo? Tanong ni Ate Maris sa kanila. Ngumiti si Sarah at nagsalita. Hindi, gusto niyang tikman ng luto ko kaya ako magluluto ngayong gabi. Pinaalis ang lahat sa dining room kaya't sila na lang mag-asawa ang natira. Ngunit may ilang putahe na naihanda na kaya't naisip ni Sarah na sayang naman kaya't sinabi niya,
Pwede ba kitang igawa ng spicy hot pot ngayong gabi? Spicy hot pot? Tanong ni Zephyr. Opo, iluluto lang lahat ng ingredients at maglalagay ng hot pot base. Kung gusto mo ng noodles, ilalagay ko na lang para sa'yo. Tinuro niya ang mga seafood sa Center Island Bar. Pwede mong lagyan ng garlic sauce ang seafood at ang steam. Walang problema kahit anong nais mo. Basta't kasama niya si Sarah, okay lang ang kahit na anong pagkain para sa kanya. Lumapit si Zephyr at niyakap si Sarah mula sa likod. Nagulat siya ng bahagya. Baka kung ano na namang kalokohan ang naisipan ng lalaking ito. Huwag kang magulo dyan. Iniisip ko lang na magtitimpla ng juice. Anong klaseng juice? Medyo nagliwanag ang mga mata ni Zephyr sa narinig. Kiwi avocado juice. Maganda to sa katawan at tamang-tama para sa'yo. Sanay na si Sarah sa paggawa ng juice. Madalas niya itong gawin para kay Lloyd. Nang biglang maalalang anak, biglang nagdilim ang kanyang mga mata. Nang mga oras na yon, hinalikan siya ni Zephyr sa pisngi at tinanong, "Anong nangyari? Bakit bigla kang tumahimik? Nalulungkot ka ba?" Napansin niya na siya ay nawalan ng konsentrasyon. Inilayo niyang tingin at tinitigan si Zephyr. Ang kanyang perpektong mukha sa ilalim ng ilaw, binuksan niyang bibig at muntik nang ibulalas ang tungkol kay Lloyd. Ngunit tumigil siya sa huli, bagamat nais nang bigyan ng pagkakataon si Zephyr, alam niyang marami pa silang problema sa pagitan nila. Magtutulungan na muna sila at kung magiging maayos talaga, ayaw niyang mawalan si Lloyd ng kanyang ama. Nais niyang maayos na muna ang tungkol sa ina ni Zephyr. Maging okay to, upang ipaalam din dito tungkol sa kanilang anak. Iginagalang niya ng sobra ang matanda kahit ito ay galit sa kanya. Matagal na nitong nais magkapo at iniisip niyang mawawalang galit nito kapag nalaman ng tungkol kay Lloyd. Subalit nais niyang magbigay ng hint kay Zephyr. Wala namang naalala ko lang. Ang anak natin, malungkot niyang sabi. Malungkot din ang mukha ni Zephyr. Naalala pala ni Sarang namatay nilang anak sa tuwing maisip din niya yon. Labi siyang nalulungkot. Malaki na siguro sanang bata kung hindi ito namatay. Hinigpitan niyang yakap sa bewang ng babae at pinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Malaki na sana siya ngayon, napangiwi si Sarah. Marahil ang iniisip ni Zephyr ay ang tungkol sa namatay nilang anak na bumuntong hininga si Sarah. Hugasan mo na lang ang mga berries. Huwag mo kong paiyakin ngayon. Bahagya niyang hinaplos ang kamay ng lalaki na kapulupot sa kanyang bewang. Okay. Hinalikan siya nito sa leeg, tumango, tinanggal ang itim na suit at tinupi ang manggas. Ang lalaki sa ilalim ng ilaw, suot ang itim na damit na maayos na naplantsa, ay nakatayo sa harap ng lababo at naghuhugas ng prutas. Pumunta si Sarah upang steam ang seafood. Hindi nagtagal, handa ng spicy hot pot at seafood. Nakatayo siya sa harap ng oven at naisa nang magsuot ng gloves para kuhanin ng seafood. Lumapit si Zephyr at nagsabing, "Ako na lang." Mainit ang oven at nakakatakot siyang masaktan si Sarah sa init. Kaya't nagsuot siya ng gloves at pinuksan ng oven. Agad na sumabog ang init at tinamaan ang kanyang muka. Nakatayo si Sarah sa likod niya. Pinatong ang kamay sa kanyang bewang at sumilip upang makita. "Tignan mo, parang okay naman, hindi ba? Amoy pa lang masarap na." Sagot niya habang kinukuha ang seafood at tinatanggal ang tin foil. Sumabog ang mabangong amoy. Ang sarap tingnan. Ngumiti ang babae na nagpapakita ng magaganda nitong ngipin. Sumulyap siya dito. Ang simpleng relasyon at pagmamahal ay nagbibigay sa kanya ng labis na kaligayahan. Ang kanyang puso ay umaalon. Sino bang mag-aakala na sa isang malamig na taong gaya niya ay mapapalambot lang siya ng isang babae? Habang kinakain ng spicy hot pot, huminga si Sarah at nagsabi, "Sobrang anghang at init pero ang sarap." Namumulang kanyang pisngi na nagbibigay sa kanya ng ibayong ganda. "Hindi ka ba kumakain ng maanghang dati?" Tanong ni Zephyr habang nakatitig sa magandang asawa na nagmukhang manika. Kumuha si Sarah ng beef ball gamit ang chopsticks at nagsalita. "Noon kaya ko pa, pero nang pumunta ako sa Amerika, bihira na akong kumain ng maanghang. Ngayon hindi ko na kayang kumain ng masyadong maanghang." "Bakit naman?" Nakakunot ang noon niya habang patuloy na sumusubo ng pagkain. Sarap na sarap siya doon. Sumagot to habang kinakain ng hot meatball. "Kasi hindi magandang pakiramdam ko doon." "Masama ang pakiramdam?" Napansin ni Zephyr ang mga salitang yon at lumingon siya sa kausap. Nagulat si Sarah. Saglit at naisip niya muntik na niyang mabanggit ang tungkol sa pagbubuntis niya. Matapos niyang manganak, naging delikadong kalusugan niya, kaya't magaan na pagkain na lang ang kinain niya.
Tapos lumaki ng kanyang anak na ayaw naman na masyadong maanghang, kaya hindi na siya kumain ng maanghang na pagkain. Hindi, ang ibig kong sabihin kasi hindi naman mahilig ang mga tao sa Amerika sa pagkaing maanghang kaya't sanay na ako na mag-adjust sa panlasa doon. Nakangiti niyang tugon. Miss mo ba ang masasarap na pagkain sa Pilipinas? Tanong ni Zephyr na may magandang ngiti sa labi. Oo, syempre miss ko. Miss ko lahat ng klaseng masasarap na pagkain dito. Hindi ko mabili doon kaya sobrang gustong gusto ko. Sagot ni Sarah na nagniningning ang mga mata. Tumango si Zephyr. Ngayon nandito ka na. Pwede kang lumabas at kumain ng masasarap na pagkain o kaya't pwede mong ipagawa sa chef dito sa bahay. Siya ay mahusay sa lahat ng cuisine. Marunong din magluto ng French at Thai food. Pwede mong ipagawa kung gusto mo. Nag-hire ang Rin Lake ng isang magaling na chef na marunong magluto ng kahit na anong cuisine at dito nakatira. Medyo nagulat si Sarah sa sinabi ni Zephyr. Nakuha ba yung chef mula sa Baguio? Opo, sagot ni Zephyr na nakangiti. Naalala ko yung chef na yun ay gustong-gusto mong luto kapag umaakyat tayo ng Baguio. Kaya nag-offer ako ng mas magandang salary para sa kanya. Kaya lahat ng naisin mo, maaaring dito mo na lang kainin. Natigilan si Sarah at hindi mapigilan ang mapangiti ng maganda. Hindi niya alam kung bakit kinikilig siya sa ganitong mga bagay. Mas lalo siyang na-excite na iuwi ang anak nila dito. Kaya sana magkausap na sila ng kanyang biyanan. Pagkatapos sinabi ni Zephyr, magsisimula ako maging abala bukas at baka hindi makauwi hanggang gabi. Kung maboboard ka sa bahay, pwede kang maglakad-lakad. Pwede akong lumabas? Kumislap ang mga mata ni Sarah, hindi pa niya nakikita ang kanyang BFF. At dahil hindi pa niya, nagtatanong kay Zephyr kung makakalabas siya, hindi niya alam kung papayagan ba siya nito. Ngumiti si Zephyr sa kanya. Oo, pero gusto ko muna sabihin sa yung tungkol kay Rebecca. Ha? Bigla siyang nagaluhan nang marinig yon. Alam mo ba na nag-divorce sila ni Sean? Kumakain si Zephyr nang sinabi yon. Ha? Tumingin si Sarah sa lalaki. Nag-divorce sila? Talaga namang wala siyang alam tungkol sa nangyari sa Pilipinas. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na makontak ang kaibigan dahil sa nangyari sa kanya 4 na taon nang nakakaraan. Mas pinili niyang hindi kontakin si Rebecca gaya ng usapan nila upang hindi tumadami sa galit ni Zephyr sa kanya. Kapag wala itong alam, maliligtas ito. Sumagot si Zephyr. Mga 3 o 4 na taon nang nakakaraan, nag-divorce sila nung ang anak nila ay mga 7 o 8 buwan pa lang. Pagkatapos ng divorce, si Rebecca dinalang bata sa Singapore. Nabigla siya at hindi nakapagsalita. Hindi niya alam na nag-divorce pala si Rebecca at Sean. Ang alam niya lang, magpapakasal ang mga ito abroad. Pero kung iisipin ng oras, nasa ICU siya noon dahil sa kanyang pagbubuntis. Marahil si Rebecca ay gusto siyang hanapin pero hindi siya natagpuan. Nung mga unang taon niya sa Amerika, nais pa rin niyang tulungan ng Rivera. Ngunit nang siya'y magbuntis, nakaranas siya ng matinding morning sickness. Hindi makakain, hindi makapagtrabaho at natutulog lang sa bahay. Na maglaon, dinala siya sa ospital para sa mga nutritional injections. Nakita ni Marlon ang hirap ng kalagayan niya kaya't pinayuhan siya na itigil ang trabaho at alagaan na lang ang kanyang dinadala. Dahil sa bata, pinili ni Sarang isuko ang kanyang trabaho. Tinulungan siya ni Marlon na makipag-ugnayan kay Dorina upang tapusin ang kontrata sa trabaho at alisin ang bahagi niya sa Rivera dahil hindi niya na yon kayang itaguyod pa. Habang buntis siya, nakakahiyang basta na lamang siyang hihingi ng tubo sa studio nila ni Rebecca. Kaya kailangan niya na yung bitawan at nakiusap naman ang kanyang lola na kailangan na siya nito sa Zunigas International. Matanda ng kanyang lola kaya na mas pinili niya na tulungan to. Pagkatapos sinabi ni Marlon na nakipag-ugnayan to kay Rebecca. At pumayag si Rebecca na siya ay mag-withdraw mula sa Rivera at mamuhay ng maayos sa Amerika. Sa sumunod na 6 na buwan, si Sarah inalagaan ng fetus sa kanyang sinapupunan. Hindi niya alam kung bakit sobrang hirap ng pagbubuntis na yon. Hindi napapasukan ng sustansya si Lloyd sa kanyang tiyan at hindi siya makakain. Madalas siyang dinadala sa ospital para sa nutrient solution. Sa wakas, ipinanganak si Lloyd, ngunit dinala siya sa ICU dahil sa labis na pagdurugo dulot ng abnormal na placenta. Matapos ang mahigit 1 taon, muling naglakas si Sarah. Noong panahong yon, higit 1 taon na si Lloyd. Ang kanyang lola na may mga puting buhok ay palaging dinadalang bata sa ospital araw-araw. Pinayuhan din siya ni Marlon na magpatuloy at magpakatatag. Dahan-dahan, bumangon ang kanyang kalooban at nagsimula siya
sa rehabilitation training. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay nakarecover siya at na-discharge mula sa ospital. Pagkatapos nito, nagtrabaho siya sa design department ng Sunigas International. Naging chief of designer siya ng kumpanya at ang kanyang English name ay Anne. Sumali siya sa maraming fashion competitions, ngalan ng Zunigas International, at bawat isa ay nagtagumpay ng malaki. Inilathala ng American Times ang pangalan niyang isang henyo sa industriya ng disenyo nang magdesisyon ng Zunigas International na magbukas ng branch sa Europa upang maiwasan ang pakisalamuha kay Marlon. Kusang nagmungkahi si Sarah na magpunta siya doon para sa training at doon na siya manirahan kasama si Lloyd. Sa pagbabalik tanaw niya, hindi na sila nagkausap ni Rebecca ng higit sa 4 na taon. Minsan tinawagan siya ni Rebecca pero hindi na niya ito makontak. Iniisip niyang marahil ay pinalitan na nito ang number ng telepono nito. Ngunit hindi niya inaasang magde-divorce pala sina Rebecca at Sean. Nung mga panahong yon, parang sobrang saya ng relasyon nila. Paano nangyari to? Nagtanong siya. Bakit sila nag-divorce? Hindi sinabi ni siya ng dahilan. Abala ko noon kaya hindi ko na masyadong tinanong. Pero narinig ko na si Rebecca ang nagdesisyong mag-divorce at nagdesisyon nang mabilis na parang hindi pinag-iisipan ng lahat. Nagulat si Sarah sa sinabi nito. Madalas siyang pumupunta kina Rebecca noong kapapanganak pa lang nito. At sa tuwing naroroon siya, napakalambing naman ng mga to sa isa't isa. Kitang-kita niya nagmamahala ng dalawa. Paanong may isipan ni Rebecca ang makipaghiwalay sa lalaking yon? Gusto niyang makipagkita kay Rebecca kaya tinanong niya si Zephyr. May bagong number ba sa Rebecca? Parang pinalitan niya, hindi ko siya makontak dati. Oo, nagpalit na siya ng number. Saglit lang, hihingin ko kay Sean. Nag-message si Zephyr sa kaibigan sa WeChat. Mabilis na sumagot si Sean. Bakit niya kailangan ng number ni Rebecca? Tugon ni Zephyr. Gusto ni Sarah na makipagkita sa kanya. Nagulat si Sean at nagtanong. Si Sarah? Si Sarah ba talaga? Bumalik siya? Gumiti si Zephyr kahit hindi siya nakikita ng kausap. Oo, bumalik siya kasama ko. Kinasal kami ulit. Nagulat at naguluhan si Sean. Pwede pa palang magsama pagkatapos ng lahat ng nangyaring yon. Sumagot ulit siya. Kung gusto mo magsama kayo ng mahal mo, maaari kayong magsama. Huwag nang mag-aksaya ng oras at ibigay ng number ni Rebecca ngayon na. Matapos ibigay ni siya ng number, pinagmuni-muni pa rin niya ang mga sinabi ni Zephyr. Kung gusto mong magsama kayo ng mahal mo, maaari kayong magsama. Naisip bigla ni Zephyr na kung naging maayos na siguro naging relasyon nila ni Sarah noon, baka hindi naghiwalay sina Sean at Rebecca. Baka masaya din silang dalawa ngayon. Kinuha niyang number na isinend ni Sean at binigay ito kay Sarah. Nang binuksan ni Sarah ang kanyang telepono para isave ang number, nakita niya isang serye na tawag mula kay Marlon. Patuloy pa rin siyang tinatawagan ng lalaki. Ngunit hindi ito sinasagot ni Sarah. Nang makita ni Zephyr ang mga tawag na hindi nasagot, nagtanong siya dito na may tono ng konting pagkadismaya. Patuloy ka pa rin tinatawagan ng taong yan? Oo, hindi tinago ni Sarah kay Zephyr ang totoo. Asawa niya ito kaya dapat nang namalaman nito ang lahat. Tumatawag siya paminsan-minsan. Bakit hindi mo siya i-block? Nang makita niya hindi tumugon si Sarah, kumislap ang galit sa mga mata ni Zephyr. Alam mo ba na siya ang pinakaayaw kong tao? Ramdam ni Sarah na hindi masaya si Zephyr. Hindi niya binablock ang number ni Marlon dahil nais niya itong i-monitor. Ngunit nang makita niya seryoso si Zephyr at makikita ang galit sa mga mata nito, hindi na siya nagdalawang isip at binlock niya na to sabay ngiti. Nablock ko na. Magandang desisyon yan, sabi ni Zephyr na may ngiti. By the way, may sakit palang anak ni Rebecca. Alam mo ba? May sakit? Bakit ang dami namang revelasyon tungkol kay Rebecca? Parang isang libro na hindi naubos ng plot twist. Oo, bahagyang lumalim ang boses ni Zephyr. Ang pangalan ng bata ay si Calden. Tinatawag namin siyang Cal. Ayon sa mga sabi-sabi, may sakit siyang namamana. Nalaman lang 3 months ago. Hindi magandang kalagayan ng kanyang atay. Madalas siyang magsuka ng walang dahilan. Kaya inuwi siya ni Rebecca sa Pilipinas. Sa ngayon, nakatira siya sa Doctor's Medical Hospital. At si Rod ang attending physician ng bata. Ang lungkot naman, hindi alam ni Sarah kung anong sasabihin kaya bumuntong hininga siya. Ang may sakit na anak ay ang pinakamasakit na bagay na haharapin ng isang ina. Sinabi ni Zephyr sa malalim na boses. Hindi naman ganun kabigat, hindi mo na kailangan mag-alala. Nung huling punta ko doon, medyo masigla na siya. Kailangan lang talagang tugunan ng problema sa atay, kaso kung hindi,
Magsusuka siya at magiging hindi komportable paminsan-minsan. Ano ang plano ngayon? Tanong ni Sarah patungkol sa plano ng paggamot. Magdodonate ba ng atay ang tatay ng bata? Kung si Rebecca ay nagbalik sa Pilipinas dahil may sakit na anak, malamang kailangan nitong ama ng bata. Baka kailangan ng donor ng atay ni Calden, kaya kailangan magkita ng dating mag-asawa. Nung una, plano ni Rebecca na ganon, nais niya mag-donate si Sean ng kalahati ng kanyang atay para sa bata. At pumayag naman si Sean. Pero sinabi ni Rod na hindi pinakamainam na solusyon ang pag-donate ng atay. Bata pa si Cal at hindi naman malala ang kanyang kondisyon. Sinabi niyang may gamot pala sa merkado na angkop sa kalagayan ni Cal. Pero medyo mahal ito. May pera si Sean kaya pwede niya subukang ipainom sa batang gamot at ipagpatuloy ang mga paggamot sa ospital. 2 beses sa isang buwan. Kung walang epekto, saka lang nila i-consider ang surgery. Kailangan lang kontrolin ang mga panganib at epekto nito. Tugon sa kanya ni Zephyr. Nang marinig ito, naisip ni Sarah na talagang mabait si Dr. Rod at isang mahusay na doktor. Ngunit nalungkot siya nang malaman na may sakit si Cal kaya naisip niyang kailangang makipagkita kay Rebecca sa mga susunod na araw para makitang bata. Nung gabing iyon, nakipag-ugnayan siya kay Rebecca. Nagulat si Rebecca na matanggap ang tawag mula kay Sarah. Bes, bumalik ka na? Oo Bes, nandito na ako sa Rizal. Nag-isip sandali si Sarah. Narinig ko na may sakit si Cal, gusto ko siyang makita. Okay lang ba? Siyempre, nandito kami sa ospital ngayon. Pwede kang pumunta anytime. Magiliw na sagot ng kanyang kaibigan. Kamusta siya? Okay na, magaling na. Ang galing ni Dr. Rod. Pagkatapos ng ilang paggamot, bihira na magsuka si Cal. Nang makontrol ang kondisyon ng bata, magaan ang pakiramdam ni Rebecca. Kaya't masaya siya. Nakaramdam si Sarah ng ginhawa at nagsabing, pupunta ako sa ospital bukas para makita ka. Okay. Hihintayin kita, miss na kita, miss na din kita. Maluha-luha niyang sabi kay Rebecca. Matapos makipag-usap sa kaibigan, ibinaba ni Sarah ang telepono at tumingin palabas ng kwarto. Si Zephyr at Mr. Jomar ay nag-usap ng mga bagay sa study room. Hindi masyadong nakasara ang pinto kaya nakikita niyang kalahating matalim at gwapong mukha ni Zephyr habang nakaupo ito sa liwanag ng ilaw at pinag-uusapan ang tungkol kay Marlon Alba. Malamang ay tungkol ito sa mga usapin sa Burke family. Hindi na ito binigyan ng pansin ni Sarah, kinuha ang kanyang mga damit at nag-shower. Alam niyang kaya itong ayusin ni Zephyr at may kakayahan itong magtrabaho ng mahusay. Pagkatapos niyang maligo, pumasok na si Zephyr sa kwarto at kumuha ng damit. Saka hinubad ang suot. Nagpakita to ng maskuladong katawan na talagang napaka-sexy ng lalaking to. Medyo namula si Sarah at tumingin siya palayo. Tapos na ba kayo sa pag-uusap? Ayaw niyang mapansin ni Zephyr na masyado niyang pinagnanasaan ang katawan nito. Oo, napansin ni Zephyr ang ekspresyon ni Sarah, gumiti at tinanggal ang pantalon. Pinakitang kanyang mahaba at tuwid na mga binti. Namulang mga mukha ni Sarah lalo. Bakit mo tinatanggal ang damit mo? Talagang sa harapan ko pa. Para maligo, ngumiti si Zephyr nang maghubad ang lahat ng saplot sa katawan at nagtungo sa banyo, dala ang tuwalya. Nakahinga si Sarah ng bahagya nang makapasok sa banyong lalaki. Nagiinit ang kanyang muka kahit na nakita niya ng buong katawan ni Zephyr. Nang maraming beses, tuwing tinatanggal nitong suot na damit, nagdudulot pa rin to ng mga mainit na pag-iisip sa kanya. Siguro dahil sa magandang pangangatawan ng lalaki, nanuyong kanyang lalamunan. Kapag nakita mga 8-packs abs at sexy nitong mermaid lines, may isip agad na mga makakita noon na malakas na sa espetong pagtatalik na nakakabaliw tong bumayo. Nakakatirik ng mata at nakakapagpalabas. Talagang malakas. Kaya tuwing naisip to, hindi maiwasang mamula. Ano bang iniisip mo, Sarah? Nakakainis ka? Saway niya sa sarili. Biglang tumunog ang telepono niya at tinignan niya yon, isang WeChat message. Mula to kay Jesusa. Narinig ko mula sa lola na ligtas ka na ngayon. Dinala ko sina Lloyd at Levi para maglibang ngayon. Hindi ko nakitang mensahe mo kaagad. Pauwi pa lang kami. Madaling araw na doon ngayon, napatingin siya sa banyo. Kasalukuyan pang naliligo si Zephyr, sumagot si Sarah kay Jesusa. Natulog na ba si Lloyd? Natutulog ang mga bata sa kotse, habang si Jesus ay nagmaneho kaya nahirapan siyang sumagot kay Sarah agad. Sinisilip-silip niyang mga bata sa backseat. Nagtanong si Sarah kay Jesusa. Namimiss na ba ako ni Lloyd? Miss ko na siya.